Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Thursday night mga loads, no? So matitindi mga news natin, sinasabi ko na agad sa inyo. Medyo interesting yung ating mga balita ngayon for crypto, for trending news, may comedy pa nga mga idol, no? So ayan, matindi yung news natin, ha? Abangan nyo, tapusin nyo yung ating video mga idol, no? So ito na, bago tayo mag-start, syempre alam nyo na, pakilike lang ang ating video dyan. Napakalaking tulong nyan sa ating crypto channel, no? At syempre, sa mga gusto ng ganitong news, everyday update sa crypto, balita, trending news sa X, trending news na nangyayari all over the world. Syempre naman, sino bang may ayaw nun? Lalo na yung mga tamad na hindi na nanonood ng TV, hindi na nagsisearch. Joke lang, no? Mag-subscribe na kayo sa channel natin, mga idol, no? Syempre. So, ayan, umpisa na natin agad to. Wala nang patumpik-tumpik pa, mga idol, no? So, ito, punta tayo sa BRICS. Kasi, ito pala muna, mga idol, no? Medyo naging matindi na yung ginawa ng Iran dito. Kasi, usually, nung mga nakaraang bakbakan, mga idol, ang tinatarget lang nila yung mga military facilities, no? Halimbawa, targetin natin yung base nila dito, targetin natin yung mga weapon nila dito, ganun. 'Di ba? Targetin natin yung mga military officer. Yung Israel, 'di ba? Tinarget nila yung mga military officer ng Iran. Ganun, kumbaga, konektado sa sa military yung mga tinatarget nila. Ngayon, ito ang tinarget ng Iran is hospital sa Israel. So, medyo sila na yung below the belt na to, mga idol. Kumbaga, kung tatanungin natin, kung sasabihin natin sa pagdating sa gera, talagang ang tinatarget mo na mga sibilyan na. Kumbaga, wala ka nang pakialam kung sino yung tamaan. Kumbaga, isipin nyo, hospital, ano sunod dyan? Eskwelahan naman, di ba? So, medyo matindi na yung ginawa ng Iran dito. Kaya nga dito sa may BRICS na marami pa bukod dun Bukod dun sa ito pa yung mga ibang video. Bago lang to, mga idol. So kakabomba lang nila dun sa ospital. Ayan nga, no? Tapos nakalabas na yung mga nurse, Iranian ballistic missile. Di ba? So talagang grabe na yan, mga idol, yung ginawa ng Iran. So meron ngang sinabi yung Israel diyan na magbabayad kayo. Parang ganoon. Nasaan na ba yan? Sabi dito ni Netanyahu, Iran will pay the price for attacking a hospital. So ayun yung sinabi niya diyan. Grabe, no? So medyo nagiinit na, no? Iba na, kumbaga, na to? Baka may makialam na kasi pagka ganyan mga idol 'di ba? May mga pag marami ng civilian talaga yung nadadamay, baka si Trump di nyo na mapigilang makialam, 'di ba? At marami nang gustong makialam. Ito nga, gusto nang makialam mo. North Korea fired multiple launch rockets from near Pyongyang, South Korea. Sabi, no? So, naiinip na si Kim Jong-un. No? Banat na siya. Tayo naman. Sabi gano'n niya. Hindi ka ba nainggit doon? Tinatanong niya yung South Korea. Tayo naman, tara, bakbakan tayo dito, pare. Gano'n, no? Mainit yung ulo ni Kim Jong-un, mga idol. So, wala pa tayong masyadong update dito kasi ito lang yung pinaka-breaking news nila parang hindi naman pinatama, kumbaga parang hindi ko alam kung kung wala naman silang tinarget 'Di ba? Nag-fire lang sila ng multiple rockets. No, wala silang tinarget. Di nila pinatama yung South Korea. Parang pinakabalang nila. Pinagingan lang, no? Ito, tara na. Baka gusto mo, nag-iinit ka rin ba? Sabi niya ngayon, labas mo na yung kapangyarihan mo. Malupit to. Si Kim Jong-un. Ayun na, muntik pa makapagmura dun. So, ayan na. Anong gagawin natin dyan? So, hintayin ko yung, kasi kaka-news lang nito, mga idol So, hintayin natin yung follow-up news dyan kung ano bang ginawa o nag-react ba yung South Korea. At ito, mga idol, malungkot na balita kay Elon Musk. Siyempre, damage to sa kanya. Mahal din to, mga lods Sabi dito, SpaceX Starship 36 explodes during statistic fire test. Grabe mga news natin yan no?
Yung, oh my God, no? Talagang sumabog yung kanyang spaceship. Ano na ba tawag diyan? Spaceship na tawag diyan, 'di ba? Space rocket, ganun. Oh. Sumabog. So marami nag-alala agad. Nako, may pilot ba 'yon? Paano nangyari? May namatay ba? Bayad si Elon Musk pag may namatay. No, so may nagtanong dito. Hey Grok, were there people there? Sabi niya. No, si Bogdan Alexa. So sumagot ngayon si Grok, no? Hey Bogdan, based on the video and the context, it looks like the explosion happened during a statistic fire test at SpaceX Starbase in Texas. These tests are typically conducted with minimal personnel in the immediate vicinity due to the inherent risk involved. Given that, it's a controlled environment and SpaceX track record of safety protocol. So, mukhang walang tao doon. May tao pero minimal. So, medyo matindi yung ano nila doon, yung protect, kumbaga, nag-iingat sila, parang ganun. No? Yung safety protocol nila is mabigat. So, mukhang wala namang nadamay. Tsaka wala namang na-report, no? No reports of injuries or major damage. So, it seems like they had their ducks in a row this time. Oh, ayun. Or at least, the rockets in a row until they didn't. Oh, ayan, mga lodi, no? So, nag-joke pa si Grok, eh. Hindi ko na pinasay. So, ayan. Mainit yung news na yun, mga lods, no, na sumabog yung isang testing space rocket ni Elon Musk. Yung laruan niya na sumabog. Kasi ito, si Trump, mga idol, hindi niya inaaway yung Iran, hindi niya inaaway yung Israel. Inaaway niya si Jerome Powell. Jerome Powell, pakinggan natin yung comment niya dito kay Jerome Powell, mga idol, no? But now we have a man that just refuses to lower the Fed rate, just refuses to do it. And he's not a smart person. I don't even think he's that political. I think he hates me, but that's okay. You know, he should. He's not a smart person. Grabe. I call him every name in the book, trying to get him to do something. I've been nice to him. I do it always. I don't know how to sell. I've been so nice to him, fellas, you wouldn't believe. Let's have dinner. Too late. I call him too late. Come on, too late. Let's have dinner. I do it every way in the book. I'm nasty. I'm nice. Nothing works. He's like just a stupid person. He's like a stupid person. Ay, ang kulit ni Trump, eh. Come on, too late. Let's have dinner. I do it every way in the book. I'm nasty. I'm nice. Nothing works. He's like just a stupid person. Basag si Jerome Powell. So isa pa, ito pa, mainit si Trump kay Jerome, eh. Kursunado niya si Jerome Powell, mga idol. So sabi ni Trump dito, Jerome Powell is a real dummy who's costing America billions, no? Powell should cut rates or quit. Ayun yung sinabi niya, no? Kung hindi ka magkakat ng rate, malis ka na dyan, no? Bounce ka na, sibat ka na, sibat. Sumibat ka na dyan kung ayaw mag-cut ng rates, mga idol, no? So, ano kaya mangyayari dito, mga idol? Matagal pa ata yung susunod na cut rate. July 30 pa ata, mga lods, isang buwan pa. So, kung magkakaroon man ng emergency cut rate, depende na lang yon kung kailan mangyayari, mga idol, no? Pero mukhang mainit na ulo ni Trump kay Jerome Powell. Yung tinatawag niya na stupid, eh. 'Di ba? Is not smart, stupid, 'di ba? So nagagalit na si Trump. Hindi nagagalit sa Iran, no, sa Israel, eh. Nagagalit kay Jerome Powell, eh. Mga idol, eh. So ito, napakaganda ng sinabi sabi ko sa inyo, matitindi mga news natin ngayon, eh. Ang lapit ng sinabi ni CC, mga idol, no? Binance founder CC says crypto platform must offer a will function, no? A will function. May pwede ka na magmana ng crypto. Swerte ng mga anak ko, Hindi. Sabi dito, so asset aren't lost after death and miners should be able to receive crypto. Oh, 'di ba? Kumbaga pwede ka na pwede mo na ipamana yung crypto mo. So kailangan siguro yung will function mo, iaano mo yan, kumbaga, pipilapan mo yan, tapos kung sino yung makatanggap, ayun yung ilalagay mo, no? So, yung, ang pinaka-challenge dyan is paano mapapatunayan sila yun. Di ba? Kung kukunin na nila yung crypto. Di ba? Siguro, fingerprint, o kaya, eye-scan, parang yung ginagawa ng WorldCoin. Sa WorldCoin, di ba? Nag-scan sila ng retina ng mata.
So, pwede rin yun, no? Kaya face recognition, no? Hindi natin alam eh. Di ba? Pero ang ganda ng sinabi dito ni Zizi. Sangayon ba kayo dito, mga idol, na magkaroon ng mga wheel function sa mga crypto exchanges, no? Or crypto platform. Pag sinabi kasing crypto platform, pwede rin yung ating mga wallet eh. Halimbawa, Trezor, meron silang wheel function. Tangem, Ledger, meron silang wheel function. Mas safe kapag sa mga ganun kesa sa mga crypto exchange. Di ba? Pero ang ganda nito, no? Dito lang ako bumili ba ako dito sa ano na to. Ang galing nang naisip nyo. Pwede nga naman yun. 'Di ba? Paano kung bigla ka na lang mawala, 'di ba? Mas maganda meron kang will function, no, sa crypto mo. Pwede mong iwan sa kanila, 'di ba? Ang ganda nun. Mga idol, no? Good point, oh. Sabi dito, oh. Lupit nun, mga idol. Sang-ayon ba kayo ron? Ako super sang-ayon, mga lodi. Double thumbs up. So ito, may kumakalat na video, mga idol. BRICS banknote unveiled at SPIF. Grabe, pera ng BRICS. Oh, ayaw na nilang gumamit ng dollars. Oh, ito na yung mga dollar na yung mga bansa na kasama sa BRICS. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng BRICS? Brazil, Russia, India, China, South Korea. No, joke lang. South Africa yan. South Africa, hindi South Korea. Ayan, oh. Oh, 'di ba? Ang tanong, is this real? Nako, baka mamaya kasi mayroong mga news. Baka ma-fake news kayo. Syempre, sinearch ko kung totoo ba 'yan. Hindi ako nag-search pala. Ito pala may tinagtanong dito. Hindi, ilang beses ko na kasi nakita 'to eh. May nagtanong lang dito, sabi dito, is there a BRICS currency and banknote or is this fake news? Sabi. So si Grok sinagot siya ni Grok. There is no official BRICS currency or banknote as of June 18, 2025. So ngayon yun, no? I mean kahapon pala, dito sa Pinas. Claims of a BRICS banknote unveiled at SPIF o SPIEF 2025 are likely misinformation. As Brazil, the 2025 BRICS president confirmed no plans for a common currency this year. Fact check shows image circulating are commemorative or mock-ups, not legal tender. The SPIF or SPIEF 2025 program also lacks any mention of a currency launch. While BRICS discusses the dollarization and potential currency like the unit, no official launch has occurred. The claim appears to be fake news. True discussion on economic independence continue. So, ganito na lang pala pag mag-ano ka, no? Magpa-fact check ka, tatanungin mo kay Grok. Kasi, ini-explain niya rin eh. Di ba? Alam niya rin yung nangyayari. Kunyari, meron ka nakitang balita. No? Itag mo lang si Grok doon. Dito pala sa X lang pala to si Grok. Pero tanungin mo na rin, di ba? Pwede mo namang specific na tanungin eh. Kahit naman kay ChatGPT, pwede mong tanungin yan kung may totoo ba to, totoo ba yung ganyan. Papaliwanag naman nila yan, mga idol, no? So, ang basic na lang pala mag-fact check ngayon. Na-realize ko tuloy. No? Pero, nakita ko na to nung isang araw eh, mga idol, no? Tapos, marami na rin sa comment section nun na nagsabi na hindi totoo. So, naalala ko lang ngayon, kaya sinama ko siya ngayon sa ating news. 'Di ba? Pero interesting, 'di ba? Ang ganda, oh. Parang, totoo. Parang totoo, 'di ba? Ang galing. Iba-ibang bansa, oh. Siguro ganyan din yung sa iba, pero kunyari, kasi sa Brazil to eh. Ngayon, kung sa Russia naman yung nakaibabaw dito. Palitan lang. 'Di ba? Kapag sa India naman yung nakaangat na flag. Oh, 'di ba? Ganun din sa China, oh. So, ganun ang mangyayari diyan, mga idol. Pero fake news 'yan, ha. Huwag kayo masyado maniwala, baka mag-PM pa kayo sa akin. Kuya Jeb, meron daw currency yung BRICS. Yung iba mga nagtatag sa akin, marami kayong nagtatag sa akin ng news, mga idol, pero yung iba pag hindi ko nasasama, ibig sabihin, hindi ko kayang i-explain o fake news, no? Ganun 'yun eh. Minsan kasi pag fake news, hindi ko na sinasama kahit na tinatag ako doon. No? Tsaka yung mga hindi ko kaya explain. Ayun talaga yun eh. Si boss nagsabi sa akin nun eh. Pag hindi mo na kaya mo isama sa news mo. Ganun, pag nag-research pa ako eh. Paano ko ba i-explain to?
Nasasabihin ni boss, pag di mo na kaya explain, wag mo na isama. Iba na lang, yung mga kaya mo na lang. Hindi mo lang kailangan mo maging perfecto. So, ayun. Sorry sa mga nagtatag sa akin, ha. Ayun. Eto naman. Eto. Kasi sinabi ni Robert Kiyosaki, meron siyang sinabi, so hin-highlights lang yun ni George. Sabi niya, Robert Kiyosaki's not watching price. He's watching purchasing power. If Bitcoin really hits 1 million by 3030, no one's gonna ask what you paid. Tama nga naman yun. No? They'll ask how much BTC did you stock when it still felt early. No? So, kumbaga, kapag $1 million isang Bitcoin, hindi naman nila tatanungin, saan ka nakabili? Anong presyo ka nakabili? Ganun, di ba? Hindi yun yung una nilang tanong. Ang unang nilang tatanong sa inyo, ilang Bitcoin ba yung hawak mo? Ganun agad yun. So, si Robert Kiyosaki, hindi niya tinitignan yung price. Tinitignan niya yung kung ilan niya yung napurchase niya. Ganun. So, sabi dito, price versus quantity, sabi ni Robert Kiyosaki. Poor people, focus on price. Rich people on quantity. I do not care much about the spot price on the gold or silver. I do care about how many ounces of gold and silver I control. The same with Bitcoin. While I watch the price of Bitcoin, I focus on how many Bitcoin I own. I started buying Bitcoin at $6,000 an ounce. I bought all I could. I wish I had more fake money to buy more Bitcoin. Ang tawag kasi ni Robert Kiyosaki sa fiat money, fake money, yung dollar. Tawag niya doon, fake money. Kaya ba kasi malito kayo eh. In 2030, the probability is Bitcoin will be 1 million per coin. While price is important, the rich will still be those with the most Bitcoin. How many ounces of gold and silver and Bitcoin do you own? Ganun agad yung tanong nila. Di ba? The quantity you own is more important for your future than prices o than price. Fake money is F. Take care. O ayun, fake money daw is yung dollar, mga idol. No? So, ganun din naman ako, mga idol eh. Pag nagbubodega ako, hindi ko naman tinitingnan na kung hindi ko na hinihintay na bumalik pa sa 1 point ganyan yung XRP. Ganun. Basta mas nakita ko na maghintay man ako konti lang. Kasi mahirap lang naman ako. Kasi poor people ako. So focus ako on price. Yan. Pag may mga ganitong drop. Yan. Bibili ako niyan. Dito. No? Tapos hindi ko naman kinukuha kahit umabot dito. Tapos pag bumaba ulit, bibili ulit ako. Hindi ko rin kinukuha kahit umabot dito. So basta may mga drop na ganyan, dun lang ako bumibili. Mga idol, no? Hindi ako bumibili sa mga yung kunyari na kulay green, sobrang kulay green. No? 5% up, 8% up, hindi. Pero pag mga 5%, 10% down, dun ako ano. Kunyari dito. Ito, halimbawa to. 5% down, bili ako dyan, tapos nag-down pa, wala naman akong pambili, di hayaan ko lang. Diba? Hintayin ko ulit mag-drop, no? Habang nagda-down, ganun, nag-accumulate ako. Ganun lang yun, mga idol. No? Tapos ito sa Vietnam. Ito yung parang pinaka medyo matinding news natin. Kasi si Kenny Nguyen, taga-Vietnam to, mga idol eh. So, siya yung unang news pagdating sa Vietnam. Pansinin niyo yung mga taga-Vietnam, no? Parang sobrang familiar sa laging may Nguyen yung kanilang mga apelyido, no? Hindi ko alam kung apelyido ba yan o parang title o parang ano eh. Hindi ko alam eh. Basta puro halos mga Nguyen yung pansinin niyo sa Axie, 'di ba si Trang Nguyen din yun eh. Yung apelyido nun eh sa Axie Infinity, 'di ba? Taga Vietnam. So parang ganoon, purong Nguyen yung mga taga Vietnam eh. Vietnam Prime Minister Pham Nguyen, Pham Minh Chinh just announced all Vietnamese bank. Naku, ang bigat nito. All Vietnamese bank will utilize XRP for cross-border payment in Q1 2026. TP Bank, which run by the government, already utilize XRP through SBI Japan. No? Ayan, no? Parang yung
pagpipiliin mo yung stage pag maglalaro ka ng Street Fighter, Japan. Ganun. No? So, yun yung news natin yan mga idol ha. Medyo may lakad kasi ako ngayon kaya medyo maaga ako nag-upload. Tapos, maaga tayo nag-news. And then, mapapanood nyo na lang to mamayang gabi. So, maaga pa mga loads habang nire-record ko to alas 6 pa lang ng hapon. No? Kaya lang, mamaya nyo na tong gabi mapapanood. No? Kasi may lakad ako ngayon. Gabi. So, bukas ng umaga na tayo ulit magkikita-kita mga idol. So, sana na-enjoy nyo yung ating video. Pero magbabasa ako ng comment syempre. Kaya lang, dahil maaga nga tayo, baka onti pa lang yung comment dito. Pero syempre, babasahin natin yun. Mga loads, di ba? Basahin natin. Ayan. Nanggugulo na naman si Rocketman kung walang balak gamitin ng Iran ang nuclear program nila against sa Israel, wala naman problema doon. Kaso balak talaga nila gamitin ng Iran yan laban sa Israel. Tsaka di matatapos ang Iran ng terrorism sa Middle East dahil sa Iran. Ako, sabi ni Erwin. Si Junel Nael, shoutout sa iyo Ate Erwin Di nga halos gumalaw ang chart ni XRP kung titignan mo sa day 1, no? Nga ang tahimik Ang pangit ng FOMC kagabi. Hindi magalaw. Unti lang. Boss, salamat po. Tapos na ako sa spot, boss. Paki-example naman po paano magbodega ng XRP. Ha? Yun, walang galawan kahit 5 years sa Bitget. Paano magbodega? Bibili ka lang sa spot nun. Ganun lang yun, di ba? Si Claby, shoutout sa'yo. Nanggigigil na yata si Trump kay Jerome at ayaw pa rin mag-rate cut. Ayaw niya makialam yung Amerika sa Europe, sa Iran at versus Israel. Siya nga balak niya magbigay ng missile sa Iran. Sabi ni si ba sinasabihan mo? Si tawag doon, Kim Jong-un. Utak tax talaga mga sutoy. Lahat gusto lagyan ng tax. Kaya yung mga tao, todo-todo kung magtipid ngayon, kaya hindi makaikot ng maayos yung pondo sa bansa. Kapag bumibili mga tao, nagkakaroon ng demand sa mga products, meaning mas maraming trabaho. Pero dahil sa sobra-sobrang tax, halos hindi gumagastos mga tao sa mahal ng bilihin. Kaya mababa demand sa mga products, meaning less work. Less work, less money to spend, and the cycle repeats. And didiretso na tayo sa pagbagsak. Sabi ni Clavis Zay. Basta si Clavis tawag ko dyan. Si Hero's Journey, shoutout sa'yo, idol. Tapos sa Thailand, 5 years tax exemption. Uy, grabe. Solid, sana all, no? Si Elmer TV, shoutout sa'yo. Si Abe Sagani Mauro. Uy, idol, kamusta ka na? Parang ang tagal kong di nabasa yung comment mo, Sabi sa'yo, sobrang chill ni Mr. President. Nandito siya ngayon sa Osaka, Japan for Expo visit. Mapapayamit ko din sa'yo talaga. Relax lang habang yung iba nagpapanik na. Chill lang habang hinihintay ng bull run. Ganun talaga. Sinong president yun nandyan? Si Trump o si BBM? Meron ako napanood na interview ng mga kay BBM tungkol sa mga OFW. Sabi niya, anong masabi? Ano raw gagawin ng mga diba? Nagigera na? Hindi ko masyadong na basta isa lang yung point na nakita ko dun Parang wala siyang pakialam sa mga no? Tapos inisip ko, bakit kaya ganun? Ba't kaya siya ganun? No? Inisip ko rin So, naisip ko na, siguro lang to sa ko lang to Hindi ko sinasabing tama iniisip ko Kasi, yung mga OFW natin, I'm not sure, no? Pero sa mga nakikita ko, parang parang mas pabor yan sa mga Duterte, di ba? Tsaka parang hindi niya na mapapakinabangan yung mga OFW. Kahit anong gawin niya. No? Hindi niya na maano kasi sa 2028, hindi niya na rin maano yun. Di ba? Kung bakit mo na yung mga yun. Parang ganun yung naisip ko kanina hindi yun mali siguro yung iniisip ko, no? Siguro, sutoy lang ako mag-isip. Pero ganun yung parang nakita ko Mga idol Mali lang ako ng pagkakaintindi. Huwag niyong paniwalaan yung mga sinabi ko. Basta lang yun. Ganun yung nakita ko Si Helos, ayan. Good afternoon, saludo. Ayan, shoutout sa'yo. Si Happy Place, nag-burn ng XRP.
nagbo-burn ng XRP kung gumagamit ng Real USD. Paano kung maubos ang Idol? Kung maubos yung XRP, siguro nakaano ka na, kung naniniwala ka sa reincarnation, siguro mga naka 100 reincarnation ka na ng buhay mo. Huwag mo isipin yun, mga idol, no? Matagal, hindi maubos yun, mga lodi, no? Ayon sa, natanong na kasi sa akin to dati, kaya hinanap ko na yung sagot dyan. No, merong, ayon sa calculation, mga lodi, aabot ng mga 211 million years. Buhay ka pa ba nun? Depende pa yun, ha. Kumbaga, ano yun, ha, sa transaction, kung gaano kadami yung transaction, nasa ano ata 10 quadrillion transaction dapat bago maubos yung XRP. Mga lodi, no? Kaabot siya ng 211 years. Parang ganun. Million years, ha. Oh, buhay ka pa ba nun? A happy place? At kung mangyari man, no, dahil nga sobrang adoption ng mundo, no, XRP na rin yung ginagamit, pwede naman nilang pababain pa yung price ng burning ng piece para mas humaba pa yun, no, yung buhay ng XRP umabot pa ng mga 400 million years, ganun. Kaya kung mo isipin yan, idol, no? Si Recto nagpapatupad ng tax kahit sa tagpipiso na candy. Mga dilawan daw mga yan, no? Yung nagbebenta ng mga assets ng Pinas. Lalo na si Boy Benta, na si Fidel B. Ramos at si Cory Aquino. Nakita ko lang. Uy, binabasa ko lang to, ha. Si Aldrin Matalog nagsabi niyan, hindi ako, ha. Wala akong alam dyan. Hindi ko alam, may dilawan yung mga yan, eh. Wala akong alam sa mga kulay-kulay, eh. Alam ko lang, kulay dilaw yung ipin ko, eh. Joke lang. The biggest scam is actually the government. Lahat may tax. Sahod, utilities, lahat ng bilihin mo may tax. Lumabas at pumasok ang pera may tax. Utot na lang walang tax. Sabi ni Libtekan. Oh, paano ganyan yung napipili yung pangalan, mga idol, no? Si Lisa Yonson, ayan, shoutout sa'yo lagi, everyday idol, no? From Germany. Hoy, shoutout sa'yo, idol, ha? Si General Everything. Sabi niya, Kuya Jeblo, anong cold wallet ang bibilhin ko kung gusto kong i-transfer yung XRP ko? Trezor ba o Ledger? Lahat naman yan maganda, idol, no? Basta lagi yung tatandaan, kung bibili kayo ng cold wallet, dapat alamin nyo na available yung mga coins na gusto nyong ilagay doon. Mamaya, bumili kayo ng cold wallet, wala naman pala din yung coins na gusto nyong ilagay. Di ba? Pero lahat yan goods. Basta cold wallet, Trezor man yan, Ledger, Tangem. Ayun lang yung tatlo kasi yung parang big 3 sa akin, eh. Yung gamit ko kasi Trezor Safe 5. So, lahat nandun. Kaya tignan nyo, yung Trezor 1 ko kasi ano lang, eh. Limited lang yung mga coins. So, kaya bumili ako ng Trezor Safe 5 nun, no? Sanay na kasi ako sa Trezor, kaya ayun yung ginamit ko. Kasi nga meron akong Trezor 1. Doon ko nilagay yung mga Axie ko dati. So, pero nung tinry ko, wala kasing XRP dun, eh. So, inano ko yung baga, binili ko na mas yung pinaka nila, latest, yung Trezor Safe 5. Ayun yung binili ko. So, doon na kasi ako sanay. Pero kung nasanay ako sa Ledger o sa Tangem, ba't naman hindi? Pero siguro madali lang naman gamitin yan, eh. Parang ganun, kumbaga pag nakagamit ka rin ng cold wallet, siguro ganun na lang din yun, mga lord. Pero lahat yan goods kung ako tatanungin mo, idol. Talagang pagdating sa marketing, magaling ang Ripple team, kaya namamayagpag ang XRP token. Pero kaso nga, kahit anong gawin si Bitcoin talaga ang nagdadala ng market kasi siya ang pioneer leader token ng crypto. Kaya kung ano ang galawan ni Bitcoin, doon halos majority ang crypto token sumusunod. Kaya ang titirahin ng mga sutoy sa market maker at whales ay Bitcoin. Sila gagawa ng manipulation para damay lahat sa galawan ni Bitoy sa pump and dump movement ng crypto market, no? Sabi ni Biyahe kay Kristo. Ang pangalan niya. Lupit tayo doon, ha. Sama ako diyan, ha. Oh, pwede nga 'yan, mga lodi, kasi siya yung mother coin, eh. Pwede mawala ang internet loads pag naputol ang wiring sa ilalim ng dagat o putulin ang connection ng ibang bansa. Buo yan, idol. Si Trump pag-itigil ng World War 3, ako hindi nga yun mangyayari sa akin sa tingin ko.
Salad Channel. Si Parson, shoutout sa'yo. Si John Wick. Hahanap lang ng pera ang Pinas para pang ayuda sa mga tambay sa 2028 election. Tama ka dyan, idol. Juna Bendaño, ayan, shoutout sa'yo, kapatid. Joseph Berdin, always yan. Si Justin Mark, isang drop malala ng market, pwede na umakyat yan, tama. Pa-shout up ako, boss, para maiba naman. Si Marlon Villanueva, shout up sa'yo. Diggs, ayan, shoutout sa'yo. Si Elbert, basta ako waiting lang sa paglipad hanggat wala pang paglipad. Bodega lang ng bodega 15 years from now. Hold. Paano po yung magbodega? Saan po i-hold yung XRP na pang matagalan? Idol, pag sinabi kasing bodega, nag-iipon ka ng coins. Pwede ka mag-ipon sa crypto exchange, which is yung kung anong crypto exchange yung prepare mo. No? Kasi ako, ang gamit ko, BitGet, mga loads. No? So dito ako nagbubodega, mga idol. No? Pag sinabi bodega, nag-iipon lang yun. Walang ibang term yun. Mag-iipon ka lang, mga idol. So dito ako nag-iipon ng XRP. No? Ngayon, meron din akong XRP sa Trezor. Kasi doon, parang mas safe kasi doon. Iba naman yun. Ibang way naman yun para mag-ipon. No? So, pag-aralan mo muna yung kaibahan ng crypto exchange at ng mga wallet, mga lodi. Para yun yung pinaka-the best dyan. Si Pusong Bato. No? I want to be trader. Panalo lang kasi lagi pinopost nyo eh. Yan, may tax na kung Kung puro talo, post nyo lang tax. Nakaakit tuloy sila eh pag puro panalo yung pinopost eh, no? Ang sakit sa mata ng kulay. O nga, nilitang ko na, idol Ayan ginanyan ko na lang Hindi ko na siya inano. Pag si Kim ang pumalpak, kailangan papalpak ng todo tas may iyak, mas maganda, sabi niya. Si George Gonzales, no? Boss, may ilaw dyan ko sa labas. Si Albert Tiguaton, yun. Shoutout sa'yo, idol. Si Shinobu, shoutout sa'yo. Si Rexy Gilan, Recto Pahirap. Si LA Gaming Official, sige, pautakan na lang kung paano kumita sa crypto. Putik talaga dito sa Pilipinas. Mga utak, pera ng mga politiko, lahat mula Pangulo hanggang sa barangay, sa kapitan ng barangay. Sabi. Hanggang sa SK chairman. May balak lang i-adapt si XRP. May balak lang i-adapt si XRP ng BSP, sabi ni Will Ocampo. Yung ibang bansa na nagkakagulo, samantalang tayo super chill lang. Pa-interview lang ang mga problema ng presidente natin. Yung pasok sa school at supply ng bigas, dapat gayahin nila style ng presidente natin. Mga ano ka idol pero okay naman yun mga idol no? As long na matupad yung mga yung mga pangako, mga idol, okay yan, mga lodi, no? Anuhin natin yan, tawag dito, suportahan, no? Kasi yung iba pa hindi na nga comment, yaman na. Shoutout sa'yo, Abe, Mag-ceasefire yan, tapos lilipad na BTC. Per babies. Boss Amo Jeblo, may 100 plus XRP ako, pero gusto ko bumili ng cold wallet para sa long term hold ko. Lilipat ko din mga Pi coins ko doon. Tangem sana, okay ba yon? Na-try mo na ba gamitin? Yun nga yung sinasabi ko, no? Pag bibili kayo, lahat naman yan okay. Check nyo muna kung may mga coins doon na available sa inyong bibili na cold wallet, no? Hindi ko pa nagagamit yung Tangem. Dapat nga Tangem, bibili ko yung Tangem ring. Kaya lang, wala silang available nun. Nagpunta ako mismo dun sa office nila. Naubusan ako. So wala, Trezor binili ko. Jerry Beneventura, shoutout sa'yo. Si Miao, bakit sila maiinip sa XRP? Ang lupa at kondo nga BGC ang mahal, tumaas ng presyo pero pumaldo ang mga naghintay. O nga, no, dati alam nyo ba, naalala ko may mga agent na nag-aalok ng mga kondo dyan sa BGC. Napakamura lang. No? Ngayon, paldo na sila. Mga ganun yun, no? Time is gold.
Lods, ano maganda sa hot wallet? Trust wallet ba o MetaMask? MetaMask kasi, idol, goods na goods yung sa mga hot wallet, parang MetaMask yung pinakamaganda eh. Sa akin lang yun, sa tingin ko lang ha. Trust wallet kasi hindi ko pa natatry. Yun pala. Hindi ko pa natatry. Pero yung MetaMask, goods yun. O ito, pwede naman pala eh. Di try mo dalawa, pwede yan, idol. O, pwede yan. Si Daily Habit Basics, shoutout sa'yo. Si Russell Hermiston na bot. Ramilo FW Vlog, shoutout sa'yo. Si Rolly Tulipas. Si Sela Villa, shoutout. David Hernandez, ayan, shoutout ulit. Hindi ka first idol. No, si pa-shoutout Boss Jeb, thank you. Si How to Life, ayan. Ayan. Shoutout sa'yo, idol. Wala na pong altcoin season. Kung meron man, dapat ng 2025 pa. Kasi last bull market, May 2021. BTC lang talaga ang angat yun. Nung 2025 pa, nasa ka ba? Nasa future ka ba? 2025 pa rin ngayon. Wala pa nga tayo sa kalahati pa nga. Wala pa nga tayo sa kalahati ng taon eh. Dance Cortez, shoutout sa'yo. Ano? Ayan. So, ayun yung news natin ngayon mga idol. Sana enjoy nyo ang ating balita ngayong gabi. Gabi na yung sabihin ko kasi gabi nyo na ito mapapanood. So, bukas ng umaga, kita-kits ulit tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo. Huwag nyo kalimutang i-like ang ating video at check nyo ang mga link dyan sa baba ng description natin. Love na love ko kayo lahat mga idol. Kita-kits tayo bukas. Magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up? Subscribe to Clips TV. Subscribe to Job Love. If you want to subscribe to me, it's the link in the description. See ya. Also, I'm sorry, I'm eating. And so, I'm Batman. I'm eating, but peace.